Matapos nga pong talunin at paulanan ni Pacquiao ng bigatin nitong kamao ang inakala nating natitirang airbender sa mundo dahil sa sandamukal na kahangin ng tinataglay sa katawan nitong si Adrian Broner. Ay hindi ko lubos maisip na meron pa pala itong kapatid na nuknukan din sa lakas ng hangin sa sobrang yabang nito. Mahiya mo ipinaglihi sa puwet ng manok kung makaputak ito. Ito ay walang iba kundi si Kit one-time tourman, the Pechay Man. Get me before I get him. That's his only option. He's not winning round by round by round by round. Bago kasi ang laban nito sa ating pambansang kamao, ay sari-saring pangiinsulto at kabalastugan ang pinagsasabi ng malapechay nitong bibig sa ating pambansang kamao. Taong 2019, nang makaharap nga ng ating pambato ang dating kampiyon na si Turman at paglalabanan nila ang hawak nito ni Turman na WBA welterweight title. Ilang araw bago ang laban, ay sinabi ni Turman na ipapako umano nito si Pacman sa krus. Tinawag niya rin itong T-Rex arms dahil maiksi lamang daw ang mga braso nito at hindi daw ito aabot sa kanyang pagmumuka. Motivate the great Manny Pacquiao. Who's not a bear? It's not a bear. Closer to a dynasty. You know what I mean? I already said he's got these T-Rex arms. Everybody's talking about how fast he is. Manny Pacquiao, T-Rex arms. Pop, pop, pop. They're like, whoa. Hayaan na lang natin na ang aking kamao ang humusga at magsalita para sa kamoting boksingerong ito. Mabait na bitaw ng ating pambansang kamao. Tila isang napakaamong leyon ng muka ng ating pambansang kamao habang nakatingin sa balasubas at hambog na si Turman. Nang sumapit ang laban, ang sinasabing simple at maamong muka ng leyon ay tila naging isang mabagsik at palaban sa ibabaw ng lona. Kitang-kita ang takot at sa hambog na pagmumuka ni Turman. Round 1, bumulagta agad ang hambog sa ibabaw ng lona. Matapos tamaan ang mala-T-Rex arms combination, parang unggoy na sinapak ang pagmumuka ni Turman. Hindi ito makapaniwala na ang maikling braso ng ating pambato ay aabot sa nuknukan ng pangit at sama ng kanyang pagmumuka. Round 2, dito na ipinakita ni Pacman kay Turman ang definisyon ng totoong bilis, na kung maaalala nga natin ang sinabi nitong si Turman ay mabagal na itong ating pambato dahil matanda na. Sa pagkakataon na ito ay halos magmukhang asong ulol na hilong-hilo itong si Turman sa kakailag sa bilis ng mga suntok at pag-arangkada ng ating pambansang kamao na sinamahan pa ng Ali Shuffle, dahilan para magwala sa sobrang tuwa ang mga manonood sa loob ng arena. Ngunit hindi rin naman talaga basta-bastang boksingero itong si Turman, mga kaibigan, dahil nakabawi rin ito sa mga sumunod na rounds. Ngunit nang sumapit ang round 10 ay tila ba nalunok nito ang naglalagablab na kamao ng ating kampyon, dahilan para mamilipit sa sakit ng bodega nito. Sa sobrang sakit ng sinapit nitong body shot ay hindi ito nakatiis at inalis ang kanyang mouthpiece para makahinga ng mapayapa. Natapos ang laban, nawagi ang ating pambato via split decision. Dahil nga dito, ang hambog at mayabang na walang tigil sa kakaputak ay napalitan ng respeto at pagsaludo sa ating pambansang kamao.